Hallelujah, 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 Hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus sa mga tao pati ang kanyang mga lagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Napakarami na natin sa mundong ito. Tila mayroon ng bilyon ang dami ng tao sa buong mundo. At hindi natin may pagkakaila na hindi na tayo magkaintindihan sapagkat iba-iba ang ating wika, iba't iba ang kultura at ang ating mga pinagmulan. Ngunit nung una pa man ay nagkakaintindihan ng lahat ng tao. Pero dahil sa pagpapalipat-lipat at paglaki ng mga pamilya at pamayanan, sila'y nagtayo na ng kanilang mga lungsod. Sila'y nagtaguyod na ng kanilang pamayanan hanggang sa sila'y magtayo na ng kanilang mga matataas na gusali hanggang sa makilala na ang kapangyarihan ng tao. Hindi naman bawal ang umunlad. Nais ng Diyos na magtagumpay tayo sa ating mga larangan sa mundong ibabaw. Nais siyang tayo ay magsumikap at magpunyagi sa mga gusto nating gawin sa mundong ibabaw. Nais niyang hindi lamang umunlad, kundi maging tagumpay tayo sa ating mga plano, sa ating mga adhikain, sa ating mga gustong mangyari sa buhay natin. Ngunit, sa ating pag-unlad, huwag nating kalilimutan na ang lahat ng ito ay nagmula sa Diyos. Lagi tayong babalik sa unang araw na nilikha ng Diyos ang tao, sa unang araw na nilikha ng Diyos ang mundo, nung sinabi niyang ang lahat ng ito ay mabuti. Hindi ba't sa katunayan, nilikha tayong kanyang kalarawan at kawangis? Hindi tayo malayo sa mukha ng ating Panginoon.
Sinadya niyang maging kamukha niya tayo at maging kalarawan sa labas man o sa loob. Kaya sinabi niya sa atin, at ito'y mabuti. Ngunit dahil sa nakadikit sa unang tao ang kahinaan at kasalanan, naging mayabang, naging palalo, naging makasarili ang tao. Lalo na't nung sila'y nagkakaroon na ng unti-unting kapangyarihan, nung sila'y nagtataguyod na ng kanilang mga sariling kaharian, tila nalilimot na ang Diyos sa kanilang buhay. At ito ang pakatandaan natin, minamahal ko mga kapatid, kung tayo'y nagdarasal na sana'y pag-ibayuhin ang ating lakas upang mapagtagumpayan natin ang ating minimithi, upang marating natin ang tagumpay natin sa buhay, huwag nating aalisin ang Diyos sa lahat ng ito. Hindi sa iyo galing ang iyong tagumpay, hindi lamang sa ating sariling lakas ang ating pagpupunyagi, ang lahat ng ito'y nagmula sa Diyos. At ito sana ang lagi nating tatandaan. Makapagpatayo man tayo ng pinakamataas sa gusali, tulad ng Tore ni Babel, tulad ng mga iba't ibang pamayanan at bayan at lungsod ng kapanahunan nila, huwag nating kalilimutan na ito'y naitayo-itaguyod sa pangalan ng Diyos. At ito rin ang paalaala sa atin ng Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Para saan papasanin mo ang bigat ng iyong buhay, ang krus na itinatang sa iyo ng Diyos, kung hindi mo isasama ang Diyos sa iyong pagkapasan, kung hindi kasama ang Diyos sa ating paghihirap. Sa krus na taglay natin ngayon, hindi hiwalay ang Diyos. Kasama natin siyang naglalakbay, naglalayag sa ibabaw ng lupa, bitbit man ng mabigat na krus, katuwang tayo ni Jesus. At siya'y katuwang din natin sa ating mga sariling krus. Kung halimbawa sa mga sadaling ito, meron tayong mga pagdurusa, meron kang mabigat na karamdaman, meron kang isang mabigat na tungkulin, o di kaya meron kang pasang-pasang napakabigat na suliranin, huwag mong ihiwalay ang iyong krus sa ating mahal na Pong Jesus sa Nazareno, sapagkat ang tamang paraan ng pagbubuhat ng ating sariling krus ay dapat ay nakaugnay sa krus ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Ito man ay pagpasa ng krus, ito man ay sa daan ng tagumpay, pagpunyagi, kasama natin si Jesus sa ating paglalakbay. Minamahal ko mga kapatid, narito tayo, namimintuho sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno, namamanata sa kanyang banal na krus, deboto ng mahal na Poon, sapagkat alam nating kasakasama natin siya tuwina. Hindi ba't ito rin ang kanyang paalala sa atin? Ang sino mang naghahangad na sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus sa araw-araw, talikuran at limutin ang para sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus. Ito ang tunay ni deboto, ang tunay na namamanata sa kamalmahalang puso ni Jesus at sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ay pinapasa ng kanyang krus na kaugnay sa krus ni Jesus. At dito natin maramdaman ang kaluwagan, ang kaagaanan ng ating buhay. At dito natin malalampasan at matatawid ano man ang ating mga pinagdadaanan. Ikaw man ay nasa gitna ng matinding pagdurusa, ikaw man ay nasa gitna ng iyong pagtatagumpay sa buhay, wag na wag aalisin ang pangalan ng Diyos sa gitna nito. Narito ang kanyang pagpapala, narito ang kanyang biyaya, sa tuwing lagi siyang kasama, kaugnay siya sa ating buhay, sa pagpasa ng iyong krus, huwag mo siyang kalilimutan. Kahit sa pagtawid mo sa tagumpay, hindi siya aalisin, lagi siyang kasama. Minamahal ko mga kapatid, lagi nating pakaisipin na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Kasama natin ang Diyos. Kasama din natin ang kanyang bayan na kanyang itinayo noong una pa man.
upang hindi tayo mawalay, upang hindi tayo mawaglit sa kanyang mga mata, tulad ng isang mabuting pastol sa kanyang kawan. Tayo ang mga tupa ng mabuting pastol. Sinasamahan tayo sa luntiang pastulan, kahit ba hindi tayo nakakita ng maliwanag, narinig natin ang tinig ng Diyos, ang ating mabuting pastol, inaakay tayo sa luntiang pastulan. Pasanin ang iyong krus sa araw-araw, limutin ang para sa kanyang sarili, pasanin ang krus, kaugnay sa krus ni Jesus. Amen.